parte na Kanina, ito. Tony Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nako, ito mga learners na. Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung krimen human dito, trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. Ayan, And agay, isang ayoy. mataas na opisyal ang gumagawa noon. Mga Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae. Ano? Pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Ano kayong feeling nun mga Shangri-La. ka-learners, no? Sinabi lang sa iyo yan. Parang namimili Sinabi ka lang rin po ng pati ano. pangalan, no? O kanina sa Hindi, merkado ikinuwento ako. lang sa iyo yan. Namimili ka ng Ibig ano. ko sabihin, sino Halimbawa, makakapagpatunay prutas. kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? nandito po yung dalawa. Ako yung feeling nung kasi alam mo kaya mong bilhin lahat. Halimbawa, namimili ako ng prutas sa apple, 10 piso lang. So, hindi ko kayang bilhin lahat pero at least may mabibili ako mga ka-learners. Kahit sa halimbawa 50 pesos ko, pwede kong mapiling 5. So, parang pili-pili ka, di ba? Oo. Pero kung babae, nako. Na Iwanan na kayong naka-experience, feeling. nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? o minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya may iwan doon at alam po nila kung sino yung O, di, mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Walang ibang chance sabihin na nila. Pero ikwento na lang ng Marino para Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa'yo, ayan, mahirap naman yun. Baka mamaya mabanggit mo Sige, ito. hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Ito, Pwede mga kalad. detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. So, kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 Wala na yung mga ka-learners, ayan, malinaw. Alam nyo naman kung anong tawag natin dyan. Oh. So, hindi na natin banggitin para hindi tayo i-block ni YouTube dito. So, ipaliwanag, again, sabi ko nga kanina, ipaliwanag natin gamit ang konsepto ng Sukuluhuya, paano nagkakaproblema dito mga ka-learners. Na posibleng, pwedeng ika-expelled ni Senador Erwin Tulfo ito. Okay? Sinabi na ni Atty. Baligod na krimen ito. Dito naman psychology, paliwanag natin paano ito nagkakaproblema at expulsion at sa huli, again, samahan nyo ko hanggang sa huli kasi paliwanag natin bakit napakambak dito si Senador Rizzo Hontiveros mga ka-learners. Okay? So, unang konsepto pag-usapan natin, tinitingnan ko ito sa konsepto ng compliance. Okay? Last time napag-usapan natin itong tungkol sa conformity. No? So, yun nga, naisabi ko dati na ito yung conformity, pagbabago ng behavior, meron itong 3, merong acceptance, compliance, at obedience. So, sigurado, sa acceptance, medyo malabo ito mga ka-learners. Yung nangyari dito yung binulgar dito between yung 2 girls, yung 2 babae, tapos kay senador. Okay, so ano nga bang compliance? Refers to an overt public action performed in accordance with a request from an external source. Okay? So, posible, pwede natin tingnan, nag-comply lang yung 2. Etong ex-marine, nag-comply ito kasi may utos sa amo nila. Dito mga ka-learners, compliance pa rin ang nakikita ko sa nangyayari sa ginawa ni Senador laban dito sa 2 babae. Okay? So, kasi nga, performed in accordance with a request from an external source. Ngayon, pwedeng sabihin, may consent naman yun. Sabihin, legal age naman. Mamaya, titingnan natin. Tapos ngayon, posible malaking chance dito na compliance kasi na meron din tayo tinatawag na incentivization. Ano nga ba ito? Attaching a reward to a given behavior or threatening a penalty for failing to do that behavior. Okay? So, ito na nga mga ka-learners. Magandang gabi dito kay Ampit. Present si Ampit, no? Okay? So,
assuming na kasi kapag ganitong mga klaseng mga transaction mga ka-learners, ini-expect na natin na may mga kapalit ito ng mga ito nga reward either before sa action or before ng behavior or after ng behavior. Kahit saan man yan, as long as may kapalit, incentivization yan. O, present din si Random Boy. Galing gabi si Random Boy. No? So, nangyayari, compliance ang nakikita natin dito. Okay? Ang nagiging problema din dito mga ka-learners, ito ding under pa rin ng conformity ay tinatawag nating obedience. Ano nga ba itong obedience? Acting in accord with a direct order or command. Ngayon, sasabihin natin, or sasabihin ng kampo halimbawa ni senador, no? Walang obedience diyan, no? May consent lahat. Walang reward before or after. Mga ka-learners, ang problema dito sa reality or sa the fact na lang, the fact na ang involved dito ay senator mga ka-learners, malaking tsansa na obedience talaga ang malinaw kahit i-deny nila yung reward before and after ng action. Pasok pa rin ito sa obedience. Bakit? Senator nga. Yung tao, yung involved. Tapos yung dalawang girls ay ordinaryong Pilipino. Ito yung magkakaroon tayo ng problema dito mga ka-learners. Lalong-lalo na kahit saan, problema sa ethics. Kaya nga nagkakaroon ng pag-aabuso halimbawa kahit saan sa mga opisina. Usually, nagkakaroon ng issue kapag mataas yung isang ranggo ng isang tao. Again, sa opisina, pag-usapan muna natin. Mataas yung kanyang ranggo, tapos yung isang empleyado mababa. Tapos sabihin, halimbawa, may intimate relationship. Tapos nagreklamo yung mababang ranggo. Malaking chance na consider na abuse. Bakit? Or abuso kasi nga mataas na ranggo. The same thing din kahit saan, the same thing din mga ka-learners kahit saan, halimbawa sa university or sa mga paaralan. Kaya nga, iniiwasan na magkaroon ng relasyon yung teacher or any employees sa paaralan kasi may ranggo sila sa loob ng paaralan tapos estudyante. Okay? So kaya nga, kahit regardless po mga ka-learners kung babae or lalaki, so halimbawa, sabihin natin, meron din mga nangyayari na si ma'am, si teacher girl, siya yung teacher, boyfriend niya yung estudyante. Pwede pa rin magreklamo yung estudyante ng ang abuso doon sa guro, mga ka-learners. Bakit? Kasi nga may ranggo mataas yung teacher compared mo doon sa estudyante. Kahit ang yung estudyante lalaki. Okay? So, hindi ko pa lang narinig mga ka-learners o halimbawa na teacher lalaki, estudyante babae, tapos si teacher lalaki ang nag-file ng reklamo ng pang-aabuso. Kasi medyo mahirap i-prove kasi nga mas nasa mababang ranggo siya. So again dito, sa kaso ni Senador, idol natin, idol ninyong lahat pala, o sabi ni Gillier, no? Denied lahat talaga, idol nila, Panginoon nila kasi ugali din yan. Amo nila. Si idol natin lahat na si Erwin Tulfo, idol pala nila, no? Kahit saan siya magpunta sa Pilipinas mga ka-learners, senador yung title niya. Mataas na posisyon. So, yun na nga, kahit i-deny nila na wala namang reward before or after na nangyari ito. Again, pasok pa rin sa obedience. Posible, pang-abuso pa rin kasi nga mataas. Senador siya, yung involved dito na mga babae ay nasa mababang ranggo mga ka-learners. Yan, di ba? So, para sa akin, okay, gamit ng konsepto ng mga psikolohiya, walang lusot dito mga ka-learners. Subject ito, halimbawa, kung mapatunayan, subject ito ng Ethics Committee ng Senate. Kasi may witness Ang hirap lang dito, patunayan. Okay? Kasi nga kapag ganitong mga transaction, ang hirap talaga patunayan unless yung involved dito, halimbawa, yung mga babae ay magsasalita. At yung mga middle, alam naman natin, may mga middleman ito. Last time, nung nasa university pa ako, may mga estudyante kami nag-conduct ng thesis nito.
Okay? At sabi nga namin, most likely abuso rin kasi yung sharing ng reward ay hindi fair. Unfortunately, kawawa yung mga babae base doon sa resulta ng thesis kasi konti lang yung makukuha nila. 'Di ba? I think sa natatandaan ko, halimbawa si ganito yung client magbabayad na halimbawa 15,000, no? Yung 3,000 to 5,000 doon sa babae lang, yung 10 sa middleman, yan yung sharing nila. Dito yun sa yung nag-conduct ng thesis namin dito nung nasa university pa ako. Hindi ko lang alam kung ano dito kasi iba-iba depende sa mga mga middleman, mga ka-learners, no. So again, abuso pa rin ito, na whether titignan natin sa compliance kasi nga may reward or punishment Try building a dinosaur. or titignan natin sa obedience mga ka-learners.